mo yan dito. Hindi dahas ang solusyon. Kapag ginawa mo yan, wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Itama mo ang lahat sa malinis na paraan. Sa malinis na paraan? Pagkatapos yung dungisan yung pagkatao ko? Trina, araw-araw, sinisisi ko yung sarili ko. Dahil pakiramdam ko, kasalanan ko kung ano yung nangyari. Hindi ko makalimutan kung ano yung ginawa niya sa akin. Kung hindi ako nagtiwala sa kanya, edi sana normal ang buhay ko ngayon, di ba? Sana buhay ang mama ko. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo, Cass. Tsaka hindi ka madumi dahil lang binaboy o anong ginawa sa'yo ng principal na yun. Magiging madumi ka lang kapag yung halimaw dyan sa puso mo. Mahayaan mo yung kontrolin ka. Kasi hindi ka mamamatay tao. Pulis ka pa. Basta gawin ninyo ang inuutos ko. At huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Sige na. Kain na. Oh. Huwag niyo sabihin sa akin, pinaniniwalaan niyo yung babaeng yun. Of course, hindi kami naniniwala. But we also want the truth from you. Ano ba talagang nangyari? Sige, sige. Ganito kasi yan eh. Magkakilala talaga kami nung Kati na yun. Principal ako noon dun sa Batangas, dun sa eskwelahan na pinapasukan niya. May diferensya talaga yung babaeng yan. Konting. Napag-alaman ko, inabuso pala siya ng sarili niyang tiyuhin. At hindi lang yon, may malubhang sakit pa yung nanay niya. So ako naman, siyempre bilang principal, di ba tungkulin ko naman na gabayan yung mga guro, yung mga estudyante. So yun yung ginawa ko. Nag-offer ako sa kanya na tutulungan ko siya para makalimutan niya yung traumang nangyari sa kanya. Tutulungan ko siya para ipagpagamot. Kaso ang masaklap, yung palang ginagawa kong pagtulong sa kanya, minamasama niya. Nilalagyan niya ng mali siya at hindi lang yan, nagkagusto pa siya sa akin. Diba? Totoo yan, ha? Baka naman ikaw ito nagsisinungaling. Maria, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Diba? Hindi ko magagawa sa'yo yun at hindi ako papatol sa ganong klaseng babae. Magagawa ko bang sirain ang pamilya natin? Kung sa bagay, unang tingin ko pala sa babaeng yun, mukha ng manloloko. Imagine, gusto pa niyang tuhugin kayong mag-ama ko. Talaga? Manda siya sa akin, pero hindi siya. Sir Ramon Reyes, naaresto ka namin sa salang attempted rape. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Ano man yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa isa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng iyong tagapagtanggol na ayon sa inyong pinili. Kung wala kayong kakayahan, ito ay pagkakalog sa inyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? Ramon,
Dad, Ramon, Pabor pa nga yung ginawa ko sa'yo eh. Hinihintay ka na daw ng mga alagad mo sa bilangguan. Balita ko kasi may grand reunion daw kayo. Sana mag-enjoy ka ha. my husband is innocent until proven guilty. Magtutuos tayo sa korte. At pagbabayaran mo lahat ng gulong dinala mo sa pamilya ko. Pagbabayaran ko talaga. Pagbabayaran mo. Pagbabayaran yung ginawa niyong pagsikira sa buhay ko at buhay ng ibang tao. Lumayas ka! Tama naman kayo eh. Magkalayo tayo. Lupa ako, oo. Pero hindi ka langit. Impyerno ka. Hindi ka na. Nang arestuhin ng mga pulis ang ama ni Johan na si Ramon, tila unang hakbang na iyon tungkol sa hustisyang hanap ni Cathy. Pero pagdating sa husgado, makakabawi pa kaya ang kabilang kampo? Si Johan, magagawa ba niyang suportahan ang kanyang minamahal kung ang mismong ama niya ang nasasakdal? Maganda po yung reputasyon ni Ramon bilang principal sa paaralan namin. Kaya po, nung nagpakita siya sa akin ng kabutihan, pinaniwalaan ko po agad. Hindi ko naman po alam na kung anong linis ng pangalan niya, eh siyang dumi naman po ng asal niya. Hindi lang dangal at pangarap ko ang kinuha mo sa akin. Pati ang mama ko ang kinuha mo. Namatay ang mama ko dahil sa'yo! Dahil sa'yo! Ikaw ang kumuha sa mama ko! Ang ginawa ko. Nagsasabi ako ng totoo! Nagsasabi pa ako ng totoo! Nagsasabi pa ako ng totoo! Ako po si Ramon Reyes. Principal po ako dun sa eskwelahan na pinapasukan ni Cathy. Wala naman kasi akong kamalay-malay na yung pagtulong na ginagawa ko kay Cathy ay may iba pala siyang interpretasyon. Minamasama na pala niya ito. Binibigyan niya ng mali siya. Sinabi ko na naman nung umpisa pa lang, hindi pa pwedeng maging kami. Unang-una, pamilyado ko. May asawa ko, may anak. At pangalawa, hindi ko naman siya gusto eh. Pero, Judge, siya tong nagpupumilit eh. So, di ba, tao lang naman ako. Anong magagawa ko, di ba? Siya yung mapilit, siya yung makulit. Kaya, wala. Ako ngayon yung nadidiin dito. Ako ngayon yung naiipit. Meron na akong testigo na magpapatunay sa lahat ng mga sinasabi ko. Janitor po ako sa eskwelaang pinapasukan dati ni Cathy at ni Sir Ramon. Palagi ko nakikita si Cathy na iniintay si Sir Ramon sa office nila. Kahit gabi pa po, hindi siya umaalis hanggat hindi tapos sa trabaho si Sir. Tapos, isang gabi po, narinig ko na lang si Cathy. Niyayaya niya makipagtali si Sir. At nakita mo bang nakipagtalik ang akusado kay Cathy? Hindi po pumayag si Sir Ramon. Narinig ko na lang si Cathy. Pinagbabantaan niya si Sir na palalabasin niyang ginahasar siya para matanggal ito sa school. Ha? Sabi ko naman sa inyo eh. Okay na lang ang akusasyon eh. Sabi ko na sa inyo. Bakit po kayo nagsisinungaling? Ano po kayo sa may pintuan? Nakita niyo naman po lahat! Bakit po kayo nagsisinungaling? Yan! Hindi mo na nagsasabi ng totoo! Hindi po! Hindi po yan! Hindi po yan yung totoo! Nagsisinungaling siya! Order in the court! Trina, sigurado ako. Sigurado ako na si Ramon, binayaran niya yun para magsinungaling yung janitor. Ang gagawin nilang lahat, Kas, para lang maipanalo yung kaso.